Bakit binababoy ninyo ang Yes. bayan natin? Correct. Tangina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman Grabe. sila. Lalo na yung mga bahay nila. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, maganda umaga sa inyong lahat. Today is December 15, 2024, araw ng linggo dito sa Pilipinas. At kung nasa ibang bansa ka, baka bagamat hindi pa o tapos na ang Sunday sa inyo. Pero happy weekend sa lahat. Shoutout sa lahat ng viewers natin abroad. Kung saan man lupalap kayo naroon, please attendance check tayo sa baba. Pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Let's say watching from Canada, Switzerland, Hong Kong, Japan. O sa Pilipinas naman, Cavite, Bulacan, Pangasinan, Cebu, Davao. O shoutout sa lahat ng mga tagapanood natin dito sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Ay, nako, Diyos ko naman, Santissima. Okay, meron tayong ano dyan nga pala, nakakalimutan kong i-promote. Meron tayong joint membership dyan. And I think, mura lang naman yung kada buwan. Meron tayong mga exclusive na video na for membership lang yung makakanood o sila yung mga unang kauna-una makakapanood, lalo na next year. Medyo patakan na to next year. Pagbigyan niya natin yan ngayon, pagbigyan na natin yung mga team balisaw-saw ngayon, ha? Dahil, siyempre, magpapasko, magpapahinga pa ng onti yan. Pag nakapagpahinga pa ng konti yan, siyempre, mag-iisip pa yan. May mga meeting, may mga gatherings pa yan. Tapos, siyempre, next year yan, babanat agad dyan. Hindi ados kagad, babanat yan, siyempre. Balisaw-saw na yan. Kaya medyo tatahimik muna yan ngayon. Siyempre, December 15 tapos mamaya madaling araw, umpisa na ng simbang gabi. Uy, na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba yung simbang gabi sa Pilipinas? Hindi ko alam kung meron siguro sa ibang bansa, pero hindi ko alam. Pero dito sa Pilipinas, mamayang madaling araw na yan. Sa Pandacan, sa Maynila, pagka December 15, mamaya, Christmas, simbang gabi, simula ng simbang gabi, madaling araw, mga bandang alas 4, meron nang nangangalampag, may mga tambol-tambol. Saglit lang naman yun, parang gigisingin kayo. Huwag niyong babatuhin, ha? Yun, parang traditional na yan doon sa Pandacan. Okay? Kung bago ka sa channel ko, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na yung notification bell. Kung okay lang naman sa'yo, pwede mo rin i-like, i-share yung video natin. At i-share nyo na sa mga kamag-anak nyo. At kung mas okay sa inyo lalo, kung may ginagawa kayo, lalo na ngayong linggo, maglilinis kayo ng bahay nyo, magluluto kayo, pwede nyo naman i-play all yung video natin. Tapos i-run nyo lang yung ads nang sa ganun makakuha tayo ng pondo para sa mga field natin next year. Yung mga field, kasi nasa grounds na tayo niyan next year. Halo na yan, may reaction video, merong nasa field, gaya ng mga survey, alamin natin kung ano ba ang lagay o ano ba ang opinion ng ibang tao regarding sa impeachment case ni VP Sara. Dalawa lang naman yung sinusuportahan natin dito, huwag kayong mag-alala. Sa ngayon, dalawa pa lang na politician yung napipisil ko. Siyempre, walang iba. Si Isko Moreno sa Maynila, kaya blue hearts nila dyan sa comment section. At VP Sara, siyempre, green hearts naman dyan sa comment section. Okay? Panoorin natin. As you can see, nabasa niya sa title kung paano magpaiyak ang isang PRRT sa kanyang speech. Diba? Walang binabasa, walang kopya-kopya. Lahat nasa puso lang. I'm sure nakakita na kayo ng ganito o naka-encounter na kayo. Minsan pag may nagsasalita, alam mong plastic. Diba? Pero pag si PRRT yung nagsalita, alam mong galing sa puso. Diba naka-encounter na kayo ng mga taong ganon? Minsan, mga sinasabi nito, halatang plastic, di ba? Pero pag si PRRD yung nagsalita, magmura man siya, alam mo galing sa puso di ba? Alam mo yun, di ba? Naka-encounter na kayo ng ganon. Yung, alam mong sincere yung tao. Parang si PRRD pa nagsalita. Panoorin na natin kung paano magpaiyak ang isang Roa Duterte. Dating, alam mo minsan kailangan may ganito Minsan may kailangan ganitong upload. Bagamat luma na tong video na to, hindi ko sinasabing bago. Pero alam mo yun, parang refresher. Yan. So parang minsan kasi ang tao, hindi ko naman nilalahat ang tao minsan nakakalimot.
Di ba? Tayo, hindi tayo nakakalimot yung mga Duterte supporters kasi alam natin yung tumatak na sa atin yung changes eh. Pero yung minsan, yung mga taong, alam mo yun, may mga taong ganun eh, yung madaling makalimot, ano na, may issue lang na, kumbaga, may isang issue lang sa'yo, nakakalimutan na nila yung mga magagandang nagawa mo. Di ba? May mga taong ganun. Hindi ko nila lahat, pero minsan, to tell you honestly, merong ganun. Okay, panoorin natin, ha? Lumang video na to, refresher lang para sa atin. At para kung mapapanood man nito ng mga bumaligtad na, eh baka sakaling magbagong isip nila. 'Di ba? Kasi next year, 2025, eh malamang sa malamang bakbakan to. Kaya syempre aandar na yung impeachment case at marami nang syempre hindi yan titigil, 'di ba? Hangga't hindi nila napapatalsik si BP Sara. Watch. Let's all watch this mga kayon at nga pala, yung issue ng bayan natin pag-usapan, everyday yan, 1 o'clock at 6 o'clock. Tapos yung field natin, yung sa next year, sa mga server natin, maglalabas na lang ako na schedule. Kaya importante na mag-i-click mo yung notification bell at kung meron ka dyan, pwede kang mag-join ng membership kasi baka dun lumabas. Na iniisip-isip ko na baka dun lumabas yung mga survey para una kayong makakapanood ng mga exclusive na video natin. Alright? Ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Yes, tama naman. Anak ka ng... Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Yes. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Kaya nga Dito initiative. mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Yan! Yan! Yun ang tama. Gastos, nagbabayad tayo, nag-usek-usek sa kwarta. Sige, pamayad Galing, no? para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang? Galing, no? Alam niya kaagad, no? Pirma Ganun lang. na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Grabe. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit? Binababoy ninyo ang Yes. bayan natin. Correct. Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina,
Malinis, no? Baka ihi mo ito, ha? Iba talaga to si... Iba talaga to si Nakaubos PR. talaga ng laway itong... Yung sinceridad, no? Yung sinceridad, yung pagka-authentic ng ganong klaseng speech, only What Duterte, do you no? expect the national government, particularly ang Malacanang, anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na ganon. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want Yes. with the country. Yes, Yan totoo ang yun. totoo. Oo, totoo yun. Kasi ginagago ninyo Totoo yun. para walang alam ang taong bayan. Ginagawa sila mismo, yung nasa mga posisyon, sila mismo yung ginagawa nilang ignorante yung mamamayan para mapakinabangan nila balang araw. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan? Kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Hindi pa. Pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag naupo na dyan sa Malacanang, Wala na. walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. Yes. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya. Then Magsaysay Ilocano. Then si Quirino Ilocano. Ganon dapat. Ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termino, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Galing alam niya na kaagad, di ba? Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Yes. Nasa inyong kamay na yan. Mm-mm. Ganito yung plano. Presidential
tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Utang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Yun ang totoo. Kaya gusto ko, pag letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera Ang taong at yung bayan. ginagastos nila is a fraud, swindling Yes. ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. Galing? By the grace of God, mabalik ako. Mm. Grabe, no? Si Hiyawan, eh. No? Grabe. Milagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Tangina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat Puta yun for sinabi. the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Grabe, no? Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Grabe. Talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yun naman, baski ano ka, diyan katagal ako, yan o. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Diyan, Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko. So parang ganito, yung mga, para sa mga balaga, pati lalaki. Pasok niyan, Seiko. Paglabas niyan, pagkatapos, Rolex. Na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman Grabe. sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsahan ako magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ale. Ale. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabi. Huwag kayong magpaloko. Yes. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan,
galing kay Lisa Marcos, Wow. pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, Bangag. the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Lupit. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Yan. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are Invoke. testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Oo nga. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Totoo yun. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Wala eh. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang inang. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami Yes. siyang sundalo. Mm. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Totoo. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan.
Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Grabe, no? Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Ganong kasinsir, no? Walang steak kasi mahal Yes. yan. Oo. Hindi natin pera itong kinakain. Yun talagang dapat eh. Yun ang Yan dapat. ang totoo. Yun talaga dapat. Magtanong kayo ng taga-Malacan dyan. Oh. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Pera ng bayan Magkaroon yan. tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman lang ang dapat lang pagkwentuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. Hindi pwede. Election is a cleansing process. Yes. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, Yari utang ka. ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi Kaya itong kaya? rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kaya ng mga Kaya militar ako yan. ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Nung natapos ako sa araw na yon, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 year, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Dalawa kasi yan. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, I-priority. you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Nakakahiya. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, Ng pera. hindi ulan. Grabe, oh. Hindi, shower lang yan doon sa Malacanang, ginagawa nila, pasirit doon.
Pag bumaba Wala kasi yung naman akong AFP sa masabi. kayong police, Kasi PNP. hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Grabe. Ang nangyayari ngayon, Kinokontrol hindi na. yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Nagpaumpisa pa lang, pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo. Correct. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, kung ano na lang ako, nagkangi ako ng may mga congressman dito, ito yung matitino, nandito si Congressman Alvarez, pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako hinayaya, kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang ako galit talaga. Bakit po putang ina? Siga. Bakit? Bisaya pa, makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan. Grabe. Swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of Grabe. fate, nabalik ako dyan sa Malacanang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa Krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya, at taga-Maynila. And I hope Umuulan that we pa, will partida. continue to love our country. Yun ang dapat. Magbigay sila ng Grabe. pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo, bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. Yes. Totoo yun. Make sure na bago kayo lumabas lang naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo.
Makatikim ng mag-iwan ginhawa. kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Correct. Pero Correct. yung prinsipyo natin, Yun ang hindi kayang bilhin. huwag natin ipagbili. Galing. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. Galing. At Galing. yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi si San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganon. Sabihin mo kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo, magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili, sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Grabe. Galing. Ito yung nakakabilib, no? Nakakabilib yung speech ni Duterte. Alam mo Alam mo na galing sa puso. Well, pagka galing naman sa puso talaga, hindi mo na kailangan ng script eh. Hindi mo na kailangan ng listahan na sasabihin. Hindi gaya ng iba na may mga binabasa pa o may mga prompter pa dyan. Pero pagka galing sa puso, hindi na kailangan ng script. Di ba? Parang nagkwento lang si Tatay Digong dito. Nagkwento lang kung ano mga ginagawa ng mga nakaupo ngayon. Di ba? Kinakwento lang niya. Kasi sila yung nakakaalam eh. Sila yung nakakakita. Sila alam talaga nila yung real score. No? Tayo medyo parang nasa likod pa tayo. Hindi pa natin talaga nakikita yung screen. Pero sila, kahit behind the scene, nakikita nila. Kaya, so ganun, no? Kung paano banata ni Tatay Digong yung mga congressman. Natotoo naman. Pera naman natin yan. Tanggapin natin kung ano yung binibigay nila kasi atin naman yun. Ultimo yung binubulsa nila, yung pinambibili nila ng bahay, pera pa rin natin lahat yun. Di ba? Kaya wala na. Kung hindi lang Duterte ang papaupuin sa Pilipinas, wala na to. Game over na ang Pilipinas sa totoo lang. Oo, nakakainis man tanggapin. Pag hindi Duterte yung makakaupo pa sa 2025, 2028, wala na. Wala na magtatanggol sa atin. Kung halimbawa makakaupo si Rodrigo Duterte ulit, tapos si Inday Sara sa 2028, yun, may pag-asa, may tagapagtanggol tayo. Pero pagka wala, Diyos ko, kawawa naman. Wala na. Yung sinasabi ni Tatay Digong na AFP saka yung PNP, ito kasi yung dalawa eh. Pagka itong dalawa, tumalikod na at pinili na ito yung taong bayan, I don't think, yun, malamang, baka sakaling may pag-asa pa tayo. Di ba? Kasi wala na, kawawa na, nagkakagulo na eh. Kawawa na yung mga Pilipino. Pitan mo naman yung PhilHealth, zero budget. Obvious na obvious na. Obvious na yung ano sa atin. Di ba? Bakit? Ba't tayo pumapayag? Di ba laging ganun sinasabi ni Tatay Digong, huwag kayong pumayag. Di ba? Niloloko na tayo. Anyway mga kayon, maraming salamat sa pagtutok nyo. At ito kung paano tayo pinabilib ni Tatay Digong sa kanyang speech. Like and share. Share nyo to hanggang sa makarating kung saan sa dulo. Para maipakalat natin na ito talaga yung ganitong klaseng liderato yung kailangan ng Pilipinas. Yung may malasakit sa taong bayan. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV, issue ng bayan na ating pag-usapan hanggang sa muli. At marami pa tayong topic na i-discuss. Maraming salamat.